ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at ganun na rin sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Gabriel. Sa totoo lang, bago pa lang ako nakikinig sa programa nyo, pero dahil nakaka-relate ako sa mga kwentong napapakinggan ko, ay naisipan ko na ring magpadala ng sulat. Sana sa pamamagitan ng Dear MOR ay matapos na ang problemang matagal ko nang dinadala. Popoy at Asmin, maayos naman ang buhay ko dati. Tahimik, walang gulo. Ang naging daily routine ko lang ay trabaho at ang umuwi sa bahay. Hanggang sa nakilala ko si Kay. Siguro iniisip nyo na maganda ang simula namin pero dyan kayo nagkakamali. Para kaming aso't pusa sa office. Nagsusungitan at nagsasagutan kung minsan. Ewan ko ba, pero kapag siya na ang kausap ko, ay biglang nag-iiba ang mood ko. Yes! Woo! Uwian na! Tara mag-bar naman tayo, guys. Friday naman, so okay lang gumapang sa kalasingan dahil wala namang pasok bukas. Sus, kung makapagsabi ka ng ganyan, palagi ka namang gumagapang sa kalasingan. Kakainom mo lang kahapon na. O ano, iinom ka na naman ngayon. Ano ka ba naman, Mel? Parang hindi mo kilala yang si Kay. Alak na dumadaloy sa ugat niyan hindi na dugo. Ay, grabe naman kayo. Hello, for your information, palaging 1 o 2 bote lang yung iniinom ko, no? Okay lang yun. Ano? Tara na. Huwag kayong umarte dyan. Lahat tayo bagong sahod. Let's have fun. Well, sa bagay, okay na rin to. Saan tayo pupuntang bar? Malapit lang dyan. Ano, Andrew? Sama ka na rin. Para may sasakyan kaming gagamitin. Ayan tayo Alam ko naman na driver lang ang tingin niyo sa akin at tagahatid kapag parehas na kayong lasing. Aba, umayos-ayos kayong dalawa Parang mga hindi kayo lasinggero. Teka, bakit ako nadamay? Si Kay lang kaya? Kung uminom ng alak, parang wala nang bukas, no? Ano ba naman kayo? Live life to the fullest. Have fun na parang last day nyo na ngayon. Sus. Talagang magiging last day mo na. Dahil mamamatay ka sa sakit sa atay dahil sa kakainom mo ng alak. At least, namatay na masaya. Hindi katulad ng iba dyan. Panayang subsub sa trabaho, kaya yan. Nagmumukha ng matanda sa dami ng wrinkles sa mukha. Alam mo, pre, tama si Kay. Magsaya ka naman kahit konti. Puro ka trabaho Bawal akong uminom. Pagagalitan ako ni Lola kapag naamoy niyang amoy alak ako. Magtatalo lang kaming dalawa kaya wag na lang. Ano ka ba naman, Andrew? Huwag mo nang pilitin niyang kaibigan mo. May curfew yan At saka papagalitan ni Lola kapag ginabi. Baka paluin sa puwet. Sumusunod lang ako sa sinasabi sa akin ng lola ko. Hindi kasi ako yung tipo ng taong matigas ang ulo Yung mga pasaway. Pero hindi boring kasama. Alam mo, Gabriel, minsan ka lang mabuhay dito sa mundo kaya dapat magsaya ka. Sige na, Gabriel, sumama ka na sa amin. Minsan lang to. Wala naman pasok bukas Tsaka, nandun naman ang mga pinsan mong si Michael, di ba? May nagbabantay sa kanya. Oo nga, sumama ka na. Palagi ka na lang biday lang kapag may lakad kami. Sige na, masaya to, promise. Next time na lang, guys. Babawi ako. Alam mo, kahit kailan talaga ang corny-corny mo, wala kang pakisama. Ay naku, sa CR lang nga ako. Sige, mag-iwasi lang din ako. Nakita ko kung paano mo sundan ng tingin si Kay Ano pare, natama ka na rin ba? Saan? Sus, parang hindi mo alam. Kanino pa? Ang dami-daming nagkakagusto dun sa office. Palagi nga may lumalapit na lalaki dun Paano naman may hindi lalapit yan? Tignan mo nga yung mga suot niya, no? Tignan mo yung suot niya. Kapal pa ng makeup. Isama pa na may pagkamagaslaw at medyo madikit sa lalaki. Sus, kung makapaghusga ka naman dun sa tao, bakit mabait naman Tsaka matalino yun. Medyo pasaway nga lang talaga, pero all in all, okay naman siya. Kaya hindi ako naniniwala na kahit konti, hindi ka na-attract sa kanya. Pwede ba? Kahit kailan, no? Hindi ako ma-attract sa babaeng katulad ni Kay. Walang kaklas-klas kung kumilos Ayoko ng ganung babae. Sakit sa ulo lang yan. Grabe, hindi naman. Ano lang talaga si Kay, siya yung tipo ng babaeng independent. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin as long as masaya siya. Walang makakapigil sa kanya. Yung gano'n. Anong independent ka dyan? Masyadong pakawala. Yun ang dapat na description mo sa kanya. Alam mo, tatawa na lang ako ng malakas kapag na-inlove ka dyan kay Kay. Hindi mangyayari yun. Taga mo sa bato. Nasa katinoan pa ako para gawin ko yun, no?
Bakit hindi mo pansinin yung mga magagandang katangian ni Kay? Katangian? Na ano? Oo, matalino siya. Kapag seryoso, may laban naman. Pero bukod dun, parang wala na eh. Lahat ng babae espesyal. Parang there's something about her na hindi mo nakikita kasi naiinis ka sa kanya. Naiinis ka kasi hindi mo maamin sa sarili mo na attracted ka rin naman sa kanya. Pwede ba? Manahimik ka na nga lang. Tumigil ka lang sa mga sinasabi mo. Walang kwenta. Popoy at Asmin, ako kasi yung tipo ng taong organisado. Lahat ng bagay dapat naayon sa plano ko. Ayoko ng magulo at ng maingay. Ang gusto ko sa isang babae ay yung mahinhin, mabait at walang bisyo na siyang kabaliktaran ni Kay. Halos magkatabi lang kasi ang desk naming dalawa at naiinis ako kapag nakikita kong magulo yung area niya. Pati kasi ako ay nadidistract. Kung minsan nga, ako na lang ang naglilinis ng mga nakakalat na papel sa paligid namin dahil hindi ko naman maasahan si Kay. Popoy at Asmin, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, ay hinding-hindi ko papatulan ng babaeng tulad ni Kay. Hanggang isang gabi. Thank you. I'm fine, thank you. Hi. Anong kailangan mo? Ito naman. Susungitan mo ako agad, nag-hi lang naman ako. Papasok ha. Ano pa magagawa ko? Pumasok ka na eh. Anong kailangan mo? Ba't di mo sila kasama sa labas? Nabore ako eh. At saka lahat sila doon lasing na. Ang hihina sa inuman. Kaya ikaw na lang muna yung guguluhin ko. Alam mo, lasing ka na. Umuwi ka na nga. Magpahinga ka na. Halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Wow! Concerned siya. For the first time. Ikaw ha? Concerned ka pala sa akin? May pasungit-sungit ka pa dyan? Ay, ano bang pinunta mo dito kasi? Saka, hindi gawain ng isang babaeng pumunta sa kwarto ng lalaki, no? Sus! Masyado ka namang makaluma. Liberated ng mga tao ngayon, no? Anyway, I just want to ask you one question. One little tiny question. O ano? Bilisan mo, inaantok na ako. Hindi ka ba attracted sa akin? Ano? Lasing ka na talaga, Kay. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Hindi, okay? Tumigil ka na nga. Wow! Ang bilis ah! Hindi mo man lang ba pinag-isipan yung isasagot mo? At saka bakit ka ba ganyan sa akin? Ang sungit-sungit mo. Pagdating naman sa iba, okay ka naman. Eh bakit pagdating sa akin, ganyan ka? Kasi... Kasi may gusto ka sa akin, no? Di ba ganun yung mga ibang lalaki? Sinusungitan nila yung mga babae kapag hindi nila maamin sa sarili nila na attracted sila dun. So ano? One last question. Attracted ka ba sa akin? Sinagot ko na yung tanong mo. Ba't ba ang kulit mo? Magpahinga ka na nga. Bukas sigurado mahihiya ka sa sarili mo kapag naalala mong ginawa mo to ngayon. At alam mo ba kung bakit pinuntahan din kita ngayon? Kasi may gusto akong aminin sa'yo. Alam mo bang crush kita? Okay, fine. Sige na, lumabas ka na. Alam mo kung bakit? Kasi ang sungit-sungit mo. Hindi umuubra sa'yo yung charm ko. Kapag tinitignan mo ko, parang ako yung pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Pero yan din yung dahilan kung bakit kita nagustuhan. Ay, hindi mo na alam yung mga pinagsasabi mo. Sige na, matulog ka na. Alam ko kasi hindi ako lasing. Kaya ang ginagawa ko, inaaway din kita. O, di ba? Para lang tayong mga bata. Ang kailangan mo, tulog. Bangag ka na eh. Kay, ano ba? Ihahatid na kita. Siguro bakla ka. Ano? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, siguro bakla ka kaya hindi mo ako magustuhan. Porket hindi ka nagugustuhan, bakla na agad? Hindi ba pwedeng ayoko lang talaga sa'yo? Kung hindi ka bakla, patunayan mo. Halikan mo ako. Pwede ba, Kay? Mag-isip ka nga ng matino. Sa tingin mo ba gawain to ng isang matinong babae? Sorry, hindi ako matino so you have to deal with me. No, I don't. Kaya halika na, ihahatid ako sa kwarto mo. Popoy at Asmin, pagkatapos ng gabing yun, ay sinadya kong layuan palalo si Kay. Inisip ko na one night stand lamang yun at kakalimutan ko na lang.
Pero ayaw yata akong sundin ang utak ko dahil magmula nang may mangyari sa amin ni Kay, ay hindi na siya nawala pa sa isip ko. Hindi naman ako manhid para hindi umamin na attracted ako sa kanya. Aminado akong maganda si Kay. Wala yatang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero ang gusto ko lang sanang mangyari ay physical attraction lang at hindi kasama ang aking emosyon. Kaya lang Popoy at Asmin, nang layuan ko si Kay, ay parang gusto kong batukan ang sarili ko. Hinahanap ko kasi ang mga pangungulit niya sa akin, maski ang mga bangayan naming dalawa ay namimiss ko rin. At mas lalo kong napatunayan nang minsang tumawag sa akin si Kay para ihatid ang isang masamang balita. Paging Dr. Aji Gilab, Dr. Aji Gilab, please proceed to the emergency room immediately. Okay na raw siya, sabi ng doktor. Kailangan lang niya magstay dito ngayong gabi para mas maobserbahan pa siya. Salamat Kay. Sige na, pwede ka na umuwi. Gusto ko pang magstay din dito eh. Gusto ko kasing makasiguro na okay na yung lola mo. Pero... Sabi ko, okay lang. Huwag ka nang umangal dyan. Nandito nga pala yung reseta ng gamot. Ako na lang yung bibili sa labas. Hindi na Kay. Ako na lang gagawa niyan. Mas mabuting nandito ka para kung ano man yung sabihin ng doktor, malalaman mo agad. Tsaka bibili na rin ako ng pagkain sa labas. Bayaran mo na lang ako mamaya. Sige, ikaw bahala. Lalabas lang po ako ha. Babalik din po ako agad. Nako maraming salamat Iha. Napakabait mong bata. Nako lang, nagbiro ka pa eh. Sige pa, mauna na po ako. Lola, sana sa susunod naman ingatan niyo yung sarili niyo para hindi ka na nauospital ha. Ay, mabuti na lang dumating si Kay dahil kung hindi, baka mas lalong lumala ang sitwasyon mo. Masyado ka raw napagod. Ano ba kasing ginawa mo? Naglinis lang naman ako ng bahay, Apo. Alam mo naman ako, hindi ako mapalagay nang walang ginagawa. Pasensya ka na ha. Napagastos ka na naman dahil sa akin. Ay, wala po yun La. Basta sa susunod, sumunod ka lang sa mga sinasabi ng doktor ha. Kailangan mo magpahinga dahil mahina ang puso mo. Mamaya uulanin ko talaga ng sermon to si Michael. Nako, wag na Gabriel. Hayaan mo na ang pinsan mo. Ay, oo nga pala. Nobya mo ba yung magandang babae? Aba, hindi ko akalain na magaling ka palang pumili. Magpakasal na kayo, ha? Para magkaroon na ako ng apo sa tuhod. Ay, si Lola. Magaling na nga kayo. Kung ano-ano nang sinasabi niyo yan eh. Hindi ko girlfriend si Kay. Ka-office mate ko lang yun. Abay, bakit hindi? Bilis-bilisan mo na, Apo. Malaking isda yun, sayang at baka mahuli pa ng iba. Ikaw din ang magsisisi sa bandang huli. Ay, si Lola. Magpahinga na nga po kayo. Epekto lang yan ang gamot. Sige na, matulog na po kayo. Kay, okay lang talaga. Hindi mo na kailangan magstay pa dito. Sige na. Umuwi ka na, magpahinga ka na. Okay nga lang ako. Bakit pa ang kulit-kulit mo? Hindi naman ako nagre-reklamo eh. At saka bukas din naman, lalabas na si Lola. Bahala ka. Oo nga pala. Anong ginagawa mo sa bahay? Sinadya talaga kitang puntahan. Feeling ko kasi parang may dapat tayong pag-usapan eh. Tungkol dun sa nangyari. I want to say sorry. Una, ikaw ang umalis. Pagkagising ko, wala ka nalang bigla. Pangalawa, sa buong biyahe, hindi mo ko kinakausap. Hindi mo nga ako tinitignan kaya nag-assume ako na wala lang sa'yo lahat. So kinalimutan ko na rin. Siyempre nahihiya ako sa'yo no. Sa mga inarte ko nung gabing yun. Marunong ka palang mahiya. Ay, grabe ka mag-judge ha. Nakakahiya naman talaga yung mga ginawa ko eh. Pero, naalala mo lahat ng sinabi mo? Oo. Yun ang gusto ko sa sarili ko. Kahit lasing na ako, naalala ko lahat ng pinagagawa ko. Wala nga lang ako kontrol sa sarili. Kaya, ayun. Sorry. Hayaan mo na yan. May kasalanan din naman ako, so quits lang. Kalimutan na natin yun. Okay, sige. By the way, maraming salamat pala sa pagdala mo kay Lola dito sa bahay at pagtawag sa akin. Wala yun. Pero alam mo nung nakita kitang sobrang nag-alala kay Lola, sobrang natouch ako. Bakit? Kasi parang bihira na lang yung mga lalaking tulad mo. Now I know kung bakit hindi ka sumasama sa amin kapag gagala.
Kasi binabantayan mo yung lola mo. Siya na lang kasi ang pamilya ko eh. Ulila na kasi ako at siyang nag-alaga sa akin. So, to return the favor, ako ang bumubuhay sa kanya ngayon. Kahit hindi na nga ako magkapamilya eh. Maalagaan ko lang ang lola ko, okay na ako. Alam mo, sa likod pala ng mga kasungitan mo, may malambot na puso ka rin palang sobra kong magmahal. Akala ko kasi manhid ka eh, cold. Pero nagkamali ako. Hindi lang naman ikaw ang may maling akala eh. Mabait ka rin pala, Kay. Abay, oo naman, no? Ikaw lang tong umaaway sa akin eh. Ang bait-bait ko kaya. So, sabihin mo sa akin, paano ako makakabayad sa pagtulong mo sa akin ngayon? Hayaan mo na yun. Siguro ito na lang yung way ko ng pagbawi dahil sa nagawa kong mali dun sa resort. Sobrang nakakahiya kasi sa'yo eh. Okay, sabi mo eh. Popoy at Asmin, hindi ko inakala na makakausap ko pa pala si Kay ng ganun, ng seryosohan. Yung walang halong pagsusungit at pagbabangayan. At doon ko nga nakita ang good side niya. Na sa likod ng pagiging maingay, mabisyo at medyo agresibong babae ay may malambot pala siyang puso. At doon na nga nagsimulang lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Dear MOR, magaslaw. Natahimik kayo ha? Masyado magaslaw kasi parang si parang itong letter sender natin tsaka si Kay biglang tumahimik at biglang nagustuhan. Hindi naman siya magaslaw, naman siya nagpapakatotoo lang sa sarili. Iba yun. Iba pa rin yung magaslaw kasi, Asmin, Yan yung malaki nga yung kilos. Tapos sa bukod doon... Hindi naman natin nakikita hindi, bukod doon, yun nga yung maingay. Alam mo yung agaw eksena. Ganyan. Well, para magaslaw. Sa akin, ewan ko, para sa akin, nagpapakatotoo lang talaga siya sa sarili niya. Ako, ganyan ako eh. Hindi man malalaki yung kilos ko, pero katulad ako ni Pero pagka kumilos ka, malaki kaya. Wala kang pakialam. Sharing kami. Di malaki nga kilos. Pero hindi yun, hindi ako nabibilang doon. Asmin, sa ibang mga parte, magkatulad kayo. Sa pagiging short maingay. Na lang malaki. O malaki ilagay na in short. Ilagay natin yung detalye. Natin yan. Sa ibang parte, magkakaparehas kayo. Magkaparehas kayo. Sa pagkasalita, sa pagpapakatotoo, yes. Pero ikaw naman kasi yung tipo, Asmin, na kapag ka nandyan sa gilid, hindi ka naman nagpapapansin. Hindi naman ako ganun. Hindi ka naman din makalat. Kumusta ba yung lamesa mo dyan? Medyo makalat ngayon, Alam mo, hindi. Feeling ko kasi, ang issue din kasi neto ni Gabriel, hindi naman yung pagiging magaslaw yung sinasabi mo nga mga malalaking kilos ni Ate Kay. Pero feeling ko, ang issue lang talaga niya is yung personality ni Kay. Yung attitude talaga niya na, yun nga, straightforward siya, very vocal siya. Ay, siguro, masyado siyang napaprangkahan kay ate, naiingayan siya, which is para sa akin, nagpapakatotoo lang naman siya sa sarili niya. Kasi parang ako nga, sabi ko, ganyan na din ako. Diba, may mga ganyan akong eksena na, lalo na kapag tahimik yung tao, mas gusto ko talagang chinichika, mas gusto ko talaga, kumbaga na-challenge ako, nakausapin yung taong yun. Nadaldalin siya. Hindi magaslaw si ate. Palitan na natin tong hashtag. Palitan natin yung hashtag. Ang hashtag niyan, hashtag Dear MOR, magpakatotoo ka. Charot. Hindi naman kasi kayo nagtatanong Ganon. Dapat tanungin nyo. Para nga sa akin, hindi yun yung issue niya, yung magaslaw. Yun kasi yung inaano ni Gabriel na yun yung issue niya. Pero I don't think na yun talaga yung issue niya, kaya ayaw niya kay ate. Hindi yun yung issue niya. Yung pagiging magaslaw. Feeling ko, yung issue nga niya, masyadong nagpapakatotoo si ate. Bukod kasi sa pagiging straightforward, Jasmine, ito si Ate Kay, yan nga, nakikipag-inuman sa mga lalaki, sa mga barkada niya, dun siya nagagaslawan. Yun yung dating sa kanya and we cannot question that. Kung yun yung gusto ni Pero ni Gabriel. Kung sa bagay, may punta ka din, kasi si Gabriel, nakikita din natin na very conservative siya na tao kasi nga, di ba, lola's boy. Tsaka mas organized nga siya. Tapos ito medyo loose ang hindi naman sa walang pakialam o madumi. Kumbaga, okay lang nakalat-kalat ang gamit nitong si Kay. Ayan, na merong ang impression si Gabriel na magaslaw siya o hindi masyado organized sa mga gamit. Hindi, magkaiba lang talaga sila, extremes lang talaga sila ng personality at hindi sanay si Gabriel sa ganun. Ganyan ang eksena. But anyway,
Alam niyo, may mga ganyan mga kapamilya. Yung mga taong like, yun nga, yung personality na meron etong si Ate Kay. Diba sabi nga nila, birds of the same feather flock together. Usually, di ba, ang hinahanap mo na, halimbawa, maingay ka. Ang gusto mo rin, maingay. Di ba? Pero may mga ibang mga tao na maingay, kumbaga parang maluloka ka na lang na ang partner nila o ang jowa nila, exactly opposite sa kanila. Ako, ganun ako. Hindi ako attracted sa maiingay. Hindi ako attracted sa madaldal. Hindi ako attracted sa pabibo. Hindi ako attracted sa pabrainy. Although alam ko rin naman din sila attracted sa akin, etchos. Pero gusto ko talaga someone na opposite sa akin. Kasi I feel the challenge. Kaya siguro feeling ko ganito din tong si Ate Kay kay Gabriel. Baka na-challenge din siya sa personality ni Gabriel. Kasama nyo nga po kami, DJ PDJ Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9 My Only Radio for For Life. Dear MOR. Popoy at Asmin, naging malapit kami sa isa't isa ni Kay at habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Dumating ako sa puntong napatanong ako sa sarili ko, bakit ako na-in love sa isang katulad niya? Nasa kanya na ang lahat halos ng ayaw ko sa isang babae, pero heto ako, hindi na siya mawala-wala sa isip at sa puso ko. Kaya naman ang ginawa ko, Popoy at Asmin, ay nagkusa na akong dumistansya kay Kay. Pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi tama iyon. O mas mabuting sabihin na ayaw kong mahalin ang isang katulad ni Kay. Alam mo, para kang sira. Bakit mo naman lalayuan yung tao kung alam mo naman pala sa sarili mo na nai-in-love ka na? Eh di ba dapat nanliligaw ka na ngayon? Ayoko nga sa kanya. Ay. Hindi siya yung babaeng gusto kong makasama araw-araw. Sakit sa ulo ni Kay. Pero masasakit ang ulo mo kung hindi mo susundin ang sinasabi ng isip at puso mo. Ay, basta ayoko. Baka nalilito lang ako. Kaya ako to nararamdaman. O baka ibang attraction lang to. Pwede naman yun di ba? Ay, ayan tayo Sige, mag-deny ka pa. Magpakalalaki ka nga bro. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Kaya nga, ito na nga, nagpapakatotoo na nga ako sa sarili ko. Ayoko mahalin si Kay, kaya nilalayuan ko siya. Saka, maganda na rin to. Huh? Ano maganda dyan sa ginagawa mo? Maganda kasi, hanggat kaya pang pigilan, ginagawa ko na. Kaysa naman pumasok kami sa isang sitwasyon na, sa bandang huli, magkakasakitan lang kaming dalawa. Prevention is better than cure, di ba nga? Obvious naman na may gusto sa'yo yung tao. Ikaw may problema, Chong. Hindi mo maamin sa sarili mo na mahal mo na si Kay. Na yung taong pinakaayaw mo, siya yung taong ayaw mo ring mawala sa buhay mo. Hindi yan totoo. Ay nako pare, umayos-ayos ka nga. Hindi palagi nandyan si Kay para intindihin ka sa mga ginagawa mo. Alam ko. Basta ayokong makarelasyon si Kay. Ayoko magkaroon ng makakapareha na alam kong guguluhin lang ang mundo ko. Hindi si Kay yung babae na bagay sa akin. Hala, sige. Mag-deny ka pa ng mag-deny. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin sa bandang huli. Ewan ko sa'yo. Hello? Hi, Gab-Gab! Lasing ka na naman, no? Gusto mo pa bang mabuhay? Tigilan mo na yan, Kay. Ito naman, hindi ako lasing, no? Nakakaano pa lang ako ilan na nga ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan ka? Nasa bahay, bakit? Hintayin mo ako dyan. Mauna muna ako si Andrew, ha? Hindi raw may in love. Pero iba naman ang kinikilos. Ay nako, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ewan ko sa'yo. Muwi ka na nga. Tulak ng bibig. Hi! Pasok ka. Hindi ka lasing? Hindi ka umiinom? Umiinom ako, Juice nga lang. At hindi po ako lasing. Arte ko lang yun kanina. Ayos ba? Ba't mo ko tinawagan na lasing ka? To get your attention. Alam ko kasi na kapag narinig mo akong lasing, pupuntahan mo ko. Kahit hindi mo aminin,
Concern ka sa akin, no? Uwi na ako. Hep! Hindi pwede. Ano bang kailangan mo? Simple lang. Oras mo. Ilang araw mo na kasi akong hindi pinapansin eh. Parang iniiwasan mo ko. Kaya ganito yung naisip ko. At saka hindi ka pwedeng umalis. Nagluto ako ng spaghetti. Kakain ka dito sa ayaw mo man na gusto. Kaya, umupo ka dyan at kakain tayo. Ayan. Naka-ready na yan kanina pa ha. Ikaw na lang yung hinihintay. Kain na tayo. Gab-gab, pwede ba akong magtanong sa'yo? Kahit naman ayoko, magtatanong ka pa rin eh. O ano yun? Bakit parang iniiwasan mo ko? Galit ka ba sa akin? Busy lang ako sa trabaho. Sige, sabi mo eh. Isa pang tanong pwede? Kung sakaling liligawan kita, sasagutin mo ba ako? Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kung sakaling liligawan ba kita, sasagutin mo ba ako? Wala ka talagang preno minsan, no? Saka parang wala sa sistema mong mahiya. Parang hindi babae kung magsalita dyan eh. Bakit? Ano bang masama sa tanong ko? Ikaw ang may problema dyan, kasi simpleng tanong ko, hindi mo masagot. Siguro oo yung sagot mo, no? Uy, oo yung sagot niya. Kumain ka na nga lang dyan. Pero alam mo, kung ako yung liligawan mo, sasagutin kita agad. Hindi ka ba magpapakipot man lang? Sus! Hindi uso sa akin yun, no? Kapag gusto mo, gusto mo. Wala nang pero-pero. Kasi kapag nawala sa iyo yung pagkakataon na yun, sino yung iiyak sa bandang huli? Magsisisi ng sobra. Diba ikaw din naman? Pero Kay, babae ka. Normal sa inyong magpakipot. Normal na kayo ang hinahabol, hindi yung kayo ang nangahabol, no? Alam mo, napakaluma mo namang tao. Mali yun. Kapag nandyan na sa harapan mo, kunin mo na agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hindi pwede yung pabagal-bagal. Kundi, mauunahan ka ng iba. Hindi nga talaga ikaw. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko kumain na tayo. Popoy at Asmin, tama nga ang sinasabi nila. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sa tuwing lumalayo kasi ako kay Kay, ay gumagawa siya ng paraan na hindi mangyari yon. Ang problema, hindi ko siya natitiis minsan. Kaya mas lalo kong pinagbuti ang paglayo sa kanya. Mas lalo kong ipinaramdam na hindi kami pwedeng magkalapit sa isa't isa dahil ayaw ko. Gabriel! Gab-gab! Kay, anong ginagawa mo dito? Bilis mo naman maglakad. Hiningal tuloy ako. Sandali lang hihinga lang ako. O yan, okay na ako. Hi! Anong ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang kamustahin. This past few days kasi masyado kang ilag sa aming lahat eh. Lalo na sa akin. May problema ka ba? Wala. Ito naman, naglihim ka pa sa akin. Alam mo naman na pwede mo akong sabihan ng problema mo. Kahit ganito lang ako, matutulungan kita, no? Pwede ba? Okay lang ako, Kay. Okay? Umuwi ka na dahil gabi na. Baka mapano ka pa sa daan, no? Okay lang. Kaya kong umuwi mag-isa kahit anong oras. Anak nang. Look, Kay. Wala akong problema kaya mabuti pa kung... Nasa si Lola? Nasa tita ko. Doon siya magwi-weekend ngayon. Kaya naman pala medyo tahimik dito sa bahay niyo eh. So yun nga. Ano ba kasing problema mo? Sabihin mo na. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Wala nga. Bakit ba ang kulit mo? Hindi kita kukulitin ng ganito kung wala kang problema. Kung wala kang rason para i-distansya mo yung sarili mo sa aming lahat. Lalo na sa akin. May nagawa ba akong ayaw mo? Sabihin mo sa akin. Palagi ka naman may ginagawa na ayaw ko kaya wala nang bago dun, no? Don't make this about you, okay? Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Kung hindi tungkol sa akin, bakit parang bumabalik ka na naman sa dati? Cold treatment na naman yung ginagawa mo sa akin. Okay na tayo, di ba? Okay naman tayo, Hindi tayo okay. Hindi ako bulag at manhid para hindi maramdaman na may nagbabago sa'yo. Actually, hindi na nga kita naiintindihan eh. Ang gulo-gulo mo. At paano nga ako naging magulo ngayon? Kasi nung una okay naman tayo. Niningitian mo na ako. Kinakausap mo ako, pinapansin mo ako, tapos all of a sudden, bigla kang magsusungit.
Biglang parang galit ka na naman sa mundo. Sige nga, sa tingin mo, hindi ko iisipin na may problema ka? Kung may problema man ako, wala ka na doon. Ga? Kung makadikit ka nga sa mga lalaki sa office, parang wala kang pakialam sa sarili mo eh. Ito pa, nagawa mong ibigay sa akin ang sarili mo. Kahit hindi mo pa ako boyfriend. Malay ko ba na kapag naging tayo na, kapag nakatalikod ako kung sino-sino ng lalaking hahayaan mong hawak-hawakan yung katawan mo. Kasi ang totoo, masyado kang pakawalang babae. Kay masyado kang... Ang sakit mong magsalita, Gabriel. Ganun ba talaga kababa yung tingin mo sa akin? Porket ganito ako? Para sabihin ko sa'yo, itong babaeng nilalait mo, ito yung taong kayang ibigay lahat sa'yo. Yung kaya kang mahalin ng totoo. I'm sorry, Kay. You know what? Just forget it. Ayokong magmahal ng isang taong parang basura lang yung tingin sa akin. You don't deserve me. You don't deserve anybody else. Sana hindi ko na lang hinayaan yung sarili kong mahalin ka. Popoy at Asmin, pinilit ko naman na palitan ng iba ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Kay. Akala ko nga, nagtagumpay na ako, pero hindi pala. Nung oras kasi na nakita ko siyang nasaktan, may dobleng sakit ang naramdaman ko. At doon ko na-realize na mahal ko na talaga siya. Hindi lang talaga maamin ang isipan ko na may pagmamahal na sa puso ko para kay Kay. Kay? Ikaw pala yan, Andrew. Pasok ka. Bakit? Parang may iba kaya tang inaasahan na bisita. Si Michael. Di pa kasi umuwi eh. Ano bang ginagawa mo dito? Nandito ako para tanungin kung gusto mo pang mabuhay. Ha? Pare naman, 3 araw ka nang absent sa office eh. Gusto mo pa bang may balikan na trabaho? Dahil sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka umayos-ayos, makikita mo ang lahat ng mga gamit mo na nakaligpit na dahil inalis ka na sa trabaho. Hindi ko lang kayang harapin si Kay pagkatapos ng... Si Kay? Sus, di mo na kailangan problemahin yan. Bakit? Nag-resign na siya 2 days ago. Ano? Pero bakit? Tanong ka pa kung bakit alam mo naman na yung sagot. Sinabi niya sa akin yung pag-aaway niyong dalawa. To be honest, napasobra ang mga nasabi mo sa kanya. Hindi gawain yun ng isang tunay na lalaki. Alam ko naman yun eh. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Alam mo tol, isa lang naman ang tamang gawin dyan eh. Puntahan mo ngayon si Kay, humingi ka ng tawad. Hindi ko na alam kung kaya pa niya ako patawarin eh. Alam mo, patawarin ka man o hindi, ang mahalaga humingi ka ng tawad. Diba? Suyuin mo. Mahal mo, diba? Kumilos ka na. Huwag kang tumunganga dito at hihintayin mo na yung babae pa ang sumuyo sa'yo. Dahil ang totoo, hindi na gagawin yun sa'yo ni Kay. Nasaktan ko siya ng sobre. Tol, tama na sa pagmumukmuk. Puntahan mo na siya ngayon. Salamat, pre. Pero bago ka umalis ng bahay, maligo ka muna tsaka mag-ahit ka. Mukha ka ng ermitanyo, tol. Kahit sinong babae. Hindi talaga sa'yo. Guys ka nga dun. Oo na. Kaya mo to. Kaya mo to. Kay? Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Next time na lang, may pupuntahan pa ako eh. Nag-resign ka na raw sa trabaho. Ayoko na kasing makita yung taong halos ilubog yung pagkatao ko sa putik. Buti may lakas ka pa ng loob na humarap sa akin pagkatapos ng mga sinabi mo. Look, I'm sorry, Kay. Hindi ko sinadya lahat ng mga nasabi ko. Pwede ba, Gabriel? Paano hindi mo sinasadya yun? Ilang beses mong pinamukha sa akin na wala akong kwentang babae. Na hindi ako nababagay sa'yo kasi ganito ako. But still, I'm sorry. Alam ko nasaktan kita. Hindi ko lang talaga maamin sa sarili ko na habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin ang lahat. Ang alin? Na
Na kahit ganyan ka, kahit naiinis ako sa presensya mo, kahit hindi talaga ikaw yung tipo kong babae, minahal pa rin kita. Seryoso? Mahal mo ko? Talaga lang ha? Hindi kaya nalilito ka lang? O mas magandang sabihin na, kaya mo ba talagang magmahal, Gabriel? O alam mo ba talagang ibig sabihin ng pagmamahal? Okay. Alam kong ako ang pinakamasamang lalaki sa paningin mo. Aminado naman ako dun eh. Pero totoong mahal kita. Ilang beses kong pinipigilan ng sarili ko na huwag ko itong maramdaman. Kasi ayoko. Pero wala eh. Hindi ko napigilan. Mahal talaga kita, Kay. Alam mo, hindi na ako naniniwala sa'yo. Hindi na ako umaasa na maniniwala ka pa sa akin. Pero Kay, mahal talaga kita. Sa loob ng 3 araw na hindi kita nakita, na hindi ko narinig ang boses mo, na hindi ako naiistorbo sa mga text o bigla mong pagsulpot sa bahay, yung pangungulit mo, yung lakas ng tawa mo, lahat ng yun hinahanap-hanap ko. Kung ganyan pala yung nararamdaman mo, bakit pilit mo akong nilalayo sa sarili mo? Bakit kailangan mong i-degrade yung pagkatao ko? Ang sakit kasi, Gabriel eh. Okay lang sana kung sa iba ko narinig yun kasi sanay na ako. Pero sa isang lalaking minahal ko, ang sakit. Ang sakit. Alam ko. I'm sorry, Kay. Wala akong ibang rason para pagtakpan ang kasalanan ko dahil ako talagang nasa mali eh. Please, Kay. Just give me one more chance. One last chance. Patutunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam, Gabriel. Hindi ko alam. Nakita ko kung gaano kababa yung tingin mo sa akin. Kung paano mo ako nilayuan kahit wala naman talagang dapat na dahilan para layuan mo ko. Kasi ang problema sa'yo, yung sarili mo. At tulad mo, ayoko rin kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Kung nasabi mo yung mga bagay na yun sa akin, malabong makuha ko ang tiwala mo ng buong buo. Kay, please. Kay. Hayaan mo muna ako. Kay. Popoy at Asmin, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin ako kinakausap ni Kay. Alam ko, isa siyang avid listener ng programa ninyo, kaya ito ang naisip kong paraan para sabihin sa kanya na pinagsisisihan ko na ang lahat. Nagsisisi ako dahil sa mga salitang binitiwan ko. Hindi ko tinanggap sa sarili ko na mahal ko na siya. At sana ay hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa. Kapag binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko na hindi ko na yun sasayangin pa. Sana, Popoy at Asmin, ay marinig niya ang liham kong ito. Pero kung hindi naman, ay okay lang. Kontento na ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa buong mundo na mahal ko si Kay. Popoy at Asmin, maraming salamat sa pagkakataon at sa oras para basahin at bigyan ng buhay ang kwentong ibinahagi ko sa inyong lahat. God bless and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Gabriel. #Dear MOR. Magaslaw. At yan nga po ang hindi malinaw na ending ng ating storya na ibinahagi ni Gabriel. O yan ngayon, ikaw ang hahabol-habol. You know, Gabriel, wala lang, I feel sorry doon sa nangyari sa'yo, but I think that's what you deserve. I feel sorry because, yun nga, kalalaki mong tao, ang duwag-duwag mo. Ang duwag mo sa totoo mong nararamdaman. Ba't kayo ganyan mga lalaki? No? May mga lalaking, hindi ko nila lahat mga kapamilya ha, pero may mga ganyan talagang lalaki na hindi nila kayang kumprontahin yung mga babae. May mga lalaking hindi nila kayang i-acknowledge yung mga weakness nila and
sometimes yung weakness na yun, ito yung nararamdaman mo talaga eh. Totoong nararamdaman mo para sa isang babae. Kaya naaawa ako at the same time. Para sa akin naman, Gabriel, ganito lang yan. Masyado ka kasing specific sa mga gusto mong sa gusto mo sa isang babae. You can't have it all. Okay? Yan. Tsaka yung pagpili ng taong mamahalin, hindi katulad ng pagkuha ng damit na susuotin, na dapat tama yung sukat, dapat tama yung kulay, yung tela, at dapat, ang importante, babagay sa'yo. Dahil, alam mo, mahirap naman na lagyan ng sukat din kasi yung pag-ibig eh. Ayan, kung babase ka na lang sa itsura, yung itsura okay siya. Parang magpa-apply ka ng mga Maglagay pwede ka ng mo maging girlfriend. 'Di ba? Pagpasahin mo sila ng biodata, anong hobbies nila, wala naman kasi talagang perpektong tao at wala rin perpektong relasyon. Isipin mo na lang, Gabriel, kung masyadong perpekto ang ibibigay sa'yo, it's going to be boring sa mga susunod na panahon. Yes, nakuha mo lahat ng gusto mo, pero magiging boring lang rin yan. Dahil andun na lahat yung gusto mo eh. Wala kang unexpected na natitikman, na dumarating, na nararanasan. Wala ka na nga ayusin. Magiging boring yan. At saka huwag kayong matakot to go beyond what's normal, sabi nga nila. Kasi may mga ibang tao na iniisip nila, nako, like sa mga babae, sabihin natin katulad ni Gabriel, ayaw niyang piliin o ayaw niyang ma-inlove kay Kay kasi sabi nga niya, parang one of the boys, parang hindi naman siya magiging trustworthy dahil nga tingnan mo kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan niya, barkada. Diba? Pero ayun nga, diba? Huwag kayong matakot na kumbaga magkagusto doon sa hindi tipikal na gusto ninyo o hindi tipikal na gusto ng ibang tao o hindi tipikal na ine-expect ng ibang tao na magustuhan. Because sometimes, love can be very unexpected. Magugulat ka na nga. Ako nga, sabi ko nga, di ba? Ako man din, nagulat din ako dun sa napili ko, di ba? Kung gaano ako kadaldal, gano'n naman siya kapipe, gano'n katahimik. Kayo pa ba? Di ba? Huwag natin pag-usapan yan. I mean, I'm speaking in behalf of experience. At sino sa kanila? Ibig sabihin, kapag experience na kasi, Yasmin, karanasan. Medyo tapos na yan eh. What I'm experiencing. Yan, lalagyan mo ng diba? I mean, maski ako din, diba? Nagugulat din ako minsan. Kaya, sinasabi nga natin, hindi lahat ng feeling natin, gusto natin, dun talaga tayo nag-e-end. And para sa'yo, Gabriela, masasabi ko lang, sabi nga nila, diba? You can close your eyes to the things you don't want to see, but you can never close your heart to the things you don't want to feel. Hindi mo kasi madadaya talaga ang puso. Ang utak, ang mata, pwede mo pa yan tsikahin, pwede mo pa yan kimihin, pero ang puso, kahit anong tumbling ang gawin mo, lalabas at lalabas, sisigaw niyan kung sino talaga ang gusto niyan. Alam mo, huhugot lang ako dito sa dun sa number 1 plug natin. Narinig ko yung boses ko eh. Ang sinasabi ko dyan, ang hirap magsinungaling sa ibang tao. Pero mas mahirap talaga magsinungaling sa sarili mo. Totoo. Yun, Gabriel. Correct. Kaya Gabriel, ikaw sa ngayon, sinasabi mo kung anong dapat mong gawin. Well, this is actually a good step etong pag-open up mo sa Dear MOR. Sabi mo nga, avid listener si ate. At sana nakikinig siya ngayon. Correct, malaking check. At maganda na naumpisahan mo, 'di ba, na kahit papaano pinaramdam mo kay ate na proud ka naman talaga. Proud ka sa kanya. Yun nga lang, syempre, in pain pa rin si ate. Hindi naman din kasi biro yung mga sinabi mo kay ate na ginudge mo siya ng bonggang-bongga, di ba? Panguhusga yun, huwag kayo manguhusga. Correct. Kaya kung ako sa'yo, Gabriel, alam mo, masasabi ko lang, huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Ikaw naman ang makiusap ngayon. Correct. If it takes you na ikaw ang maghahabol-habol sa kanya, ikaw na talaga yung manligaw, then do it kung talaga mahal mo siya. Diba sabi nga, do not rush things.
when the time is right, it will happen. Mhm. Diba? Mangyayari yan. Kumbaga, napagod lang siguro yan si ate sa mga kakasuyo sa'yo. Pero pagpahingahin mo lang, pahupain mo lang Yeah. yung pagka-imburn na niya sa'yo. Pinagod mo na nga siya physically na maghahabol sa'yo. 'Di ba? Na talagang literal na hinahabol-habol ka ni ate, pinupuntahan ka sa bahay. Pero pinagod mo naman yung kanyang emosyon. Correct. Kumbaga, Na napatawarin ka doon sa mga salitang hindi magaganda Correct. na gagaling sa isang lalaki. karapatan niyang mag-emote ngayon. Kaya ibigay mo sa kanya yung time, yung pleasure para mag-emote. Ikaw ngayon ang magpapansin. Subukan mo. Gawin mo sa kanya yung mga ginagawa niya. Correct, malaking Baka check. ma-appreciate ka Siya, niya. siya naman ang effortan mo ng bongga. At malay mo, i-Versace on the floor ka ulit. Etchon. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito rin sa MOR. 101.9. My only radio for life. Hello sa inyo, China Pops at Tony. Ganun na rin sa mga staff na bumubuo ng #1 radio drama tuwing tanghali, ang Dear MOR. Ever since na umere ang programa ninyo, ay naging avid listener na talaga ako. Kapag may araw na hindi ako nakakapakinig, naghihintay na lang ako na ma-upload sa YouTube. Noon ko pa gustong sumulat, kaya lang walang time at walang lakas ng loob. Buti na lang ngayon, nagkaroon na dahil iniisip ko na for sure, maraming makaka-relate sa kwentong ibabahagi ko. China Pops at Tony, lumaki akong hindi buo ang pamilya ko. Namatay si mama nung bata pa lang ako, kaya ang nag-alaga na lang sa akin ay si papa at lola. Nagtatrabaho bilang office staff noon si papa, kaya naman kapag wala siya sa bahay, si lola ang tumitingin sa akin. Okay naman ang buhay namin, hindi mayaman, pero hindi rin mahirap. Lola, ang sarap niyo po talagang magluto ng sinigang na baboy. Pwede po kayang magbaon ako nito sa school? Oo naman, Apo. Gusto mo ba bukas? Ihahatid ko na lang para mainit-init pa. Malapit lang naman yung school mo eh. Sige po! Nasaan po pala si Papa? Bakit hindi niya po ako sinabayan sa pagkain? Hindi ko nga alam eh. 12:00 na ng tanghali. Baka tulog pa po. Di ba po kakauwi lang niya kaninang umaga galing trabaho? Sa bagay. Sige na, kumain ka na lang ng kumain dyan at pagkatapos, tulungan mo naman akong maghugas. Opo, Lola. Papa! Kain na po kayo dito. Akala ko tulog ka pa kaya hindi na kita ginising. Umupo ka na dyan. Ipaghahain lang kita, ha? Papa, saan po kayo pupunta? May trabaho po kayo ulit? Oo nga anak, wala ka pang matinong pahinga. May pag-uusapan kaming business ni Henry. Business? Dito nga sa trabaho mo, halos hindi mo na mabigyan ng oras yung anak mo. Kukuha ka pa ng isang pagkakaabalahan. Ni halos wala ka ng pahinga. Okay lang po ako, ma. Tsaka dagdag kita rin to sa negosyo. Ay nako, masyado mong pinapatay ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kung nandito lang sana si Marisa, di sana rin may katuwang ka sa pagtataguyod kay Lucy. Hayaan niyo na po, Lola at Papa. Mag-aaral na lang po ako mabuti para makakuha ko ng magandang trabaho. Kapag nagawa ko po yun, hindi na po kailangan magtrabaho ni Papa. Ay nako, anak. Bago mo isipin ang trabaho, magtapos ka muna sa pag-aaral. Gusto ko, wala kang bagsak at matataas ang mga grades mo. Hindi puro paglalaro ang ginagawa mo. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Di ba, Lola? Oo, Apo. Hayaan mo na ang papa mo. Parang hindi mo naman kilala yan Mauna na ako, ma. 1:30 dapat nandun na ako Ay, sandali. Huwag ka na munang umalis. Kumakain pa yung anak mo Tapos? Hindi mo ba alam na bawal umalis ng bahay habang may kumakain sa lamesa? Ha? Ano pong mangyayari, Lola? Hindi ka makakapag-asawa, Lucy. Ma naman, ang bata-bata pa ni Lucy para sa mga ganyang pamahiin. Basta. Maniwala kayong dalawa sa akin. Iikot mo na lang yung plato ni Lucy bago ka umalis. Bilisan mo. To, sige. Ayan na po, ma. Iniikot ko na. Pwede na po ba akong umalis? Oo, pwede na. Mag-iingat ka sa daan, ha? Opo. Lucy, ikaw na bahala sa lola mo. Opo, Papa. Alis na ako.
Bakit may pusang itim dito sa labas ng bahay? Hindi ko rin po alam pa eh. Kanina pa po nakatambay yan dyan. Tinawiran ba yung dadaanan mo? Siguro. Pagbukas ko ng pintuan, munti ko nang mabangga kaso biglang tumakbo, tumalon sa kabilang bakod. Ay, Diyos ko, tinawiran ka nga. Hala, pumasok ka dito sa bahay at hindi ka na pwedeng umalis. Ano naman pamahiin yan, ma? Kapag may tumawid na pusa sa dadaanan mo, may mangyayari sa iyong masama kapag umalis ka pa. Kaya bawal kang lumabas ng bahay. Magpautos ka na lang sa ibang kasamahan mo. Pasok sa loob. Si Lola talaga oh. Ano naman pong kinalaman ng pusa? Hayop naman po yan. Wala naman po yung alam sa ganong bagay eh. Ay, basta. Sumunod na lang kayo sa mga sinasabi ko. Alis na po ako, ma. Nalilate na ako eh. Ang tigas talaga ng ulo ng papa mong yan. Hindi na marunong sumunod sa akin. Kaya ikaw, Lucy, ha? Huwag kang gagaya sa papa mong matigas ang ulo at hindi nagpapaniwala sa mga pamahiin. Sabi naman po ni Papa, huwag daw po ako maniwala sa mga ganun kasi hindi naman po yun totoo. Sino po ba talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ako. Sa akin ka makinig. Nako, baka mamaya may mangyaring masama dyan sa papa mo. Ay nako, kinakabahan ako, Lucy. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Wala pong mangyayari kay Papa. China Pops at Tony, that day ay naaksidente si Papa. Nasagasaan siya at napailalim sa kotse. Yun ang dahilan kung bakit nabaldado ang kaliwa niyang paa. Sa tulong ng mga pinsan ni Papa at sa sweldong nakukuha ni Lola bilang teacher sa isang public school, hindi ko naranasan ang maghirap. Doon ko rin na-realize na tama pala ang mga pamahiin. Kaya simula noon, lahat ng pinapaniwalaan ni Lola ay pinaniwalaan ko na rin. Years after, iniwan din ako ni Papa dahil sa atake sa puso. Kaya napunta ako sa pangangalaga ni Lola. Hanggang sa nakapagtapos na ako sa pag-aaral at nagkaroon ng boyfriend, si Carl. Tumagal ng 3 taon ang relasyon namin at doon ko naranasan ang maging sobrang kontento sa buhay. Hi, babe! Kanina ka pa? Medyo, pero okay lang. Naku, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako makaalis sa bahay kanina, kaya ngayon lang ako nakarating. Nag-order ka na? Oo, in-order ko na yung paborito mo. Thank you! Ay, alam mo ba, may weird na nangyari kanina. Talaga? Ano yun? Ganito kasi yan eh. Di ba, tirik na tirik yung araw kanina. Tapos, alam mo, biglang umulan. Ang lakas nga eh. Alam mo naman yung panahon ngayon eh, paiba-iba. Mainit ngayon, tapos biglang uulan maya-maya, tapos yan, magkasabay pa. Hindi lang yun ang dahilan, no? May kinakasal na tikbalang kanina, kaya habang tirik yung araw, umuulan. Teka, anong tikbalang ang pinagsasasabi mo dyan? As if naman totoo yung mga tikbalang o engkanto na yun kung ano man yan. Ano ka ba? Totoo kaya yun? Isa yun sa mga pamahiin na sinabi sa akin ni Lola eh. Maniwala ka, may tikbalang na ikinakasal kapag ganun. Kasi di ba, evil entity sila. Kaya nung nagpakasal sila, tumutol yung mundo kasi masasama sila. Bawal nilang gawin yun kasi mas lalo silang dadami sa mundo. Basta yun na yun. Alam, ikaw talaga, babe. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Minsan, out of this world na nga eh. Pero sige, okay lang. Ang cute mo naman tingnan eh. Ay, anyway, pinapasabi pala ni Lola na mag-lunch naman daw tayo sa bahay. Nagtatampo na daw siya sa'yo. Ganun ba? Teka, kailan nga ba? Sige, sa Sabado. Sa bahay niya na lang tayo mag-lunch. Tapos sabihin mo kay Lola, lutuan niya ako ng papaitan niya. Ang sarap kaya nun. For sure, iluluto yun ni Lola. Yun pa, alam mo namang gustong-gusto ka niya, di ba? Alam mo, kinukulit na nga ako nun kung kailan daw tayo magpapakasal eh. Excited na raw siya magkaroon ng apo sa tuhod. Sabihin mo malapit na. Konting tiis na lang. Sus, parang totoo naman. Alam mo naman na parehas tayong busy ngayon kaya hindi natin naiisip yan, di ba? Basta. You'll see. Anyway, since hindi pa dumarating yung order natin, I have something for you. Talaga? You have something for me? Teka, anong meron? Bakit ka may regalo sa akin? Oh, bakit? Kailangan ba may okasyon para magbigay ako ng regalo sa'yo, ha? Hindi naman. Pero di ba may special day dapat kapag magbibigay ka?
Paano yan? Simula na sagutin mo ko, palagi na espesyal yung araw ko. Naku naman oh. Ewan ko sa'yo, babe. Sige na, ano ba yung ibibigay mo sa akin? Ito, for sure magugustuhan mo yan. Mahilig ka sa mga ganyan eh. Grabe! Na-excite naman ako sa laman nitong box na to. Mahilig ako sa ganito. Chocolates? Pabango? Basta, buksan mo na. O sige na nga. O, ito na. Bubuksan ko na. Surprise! Mahilig ka sa panyo, di ba? Nagkokole ka, kaya naisip ko magugustuhan mo kapag naregaluhan kita ng panyo. Ha? Bakit panyo? Kasi yan na lang yung hindi ko pa nabibigay sa'yo. Puro kasi flowers, teddy bears, chocolates, o kung ano-ano pa yung mga binibigay ko sa'yo. Kaya, yan, naisip ko. For a change. Saka, pandagdag na rin sa collection mo. Babe naman eh. Ayoko niyan. Ha? Bakit? Di ba palagi kang bumibili ng panyo? Di ba sa'yo na nga nang galing? Bumibili ako, meaning sa akin galing yun. Kailan mo pa ako nakitang tumanggap ng panyo sa iba? Teka nga, ano bang meron kung niregaluhan kita? Hindi mo ba alam yung kasabihan, ha? Kumbaga, isa yan sa top 10 na pinagbabawal na gawin. Sabi nila kapag binigyan mo daw ng panyo ang girlfriend mo o kaya boyfriend mo o kung sino man yan, iiyak yung taong pinagbigyan mo. Ano, gusto mo ba akong umiyak? So may pamahiin ka na naman. Pati ba naman sa panyo nagawa mo pa ng pamahiin, ha? Babe, panyo lang yan. As if naman papaiyakin ka niyan. Tsaka, hindi naman may iwasan na umiyak eh. O ano, kasalanan agad yun ng panyo. Uy, kawawa naman pala yung panyo kasi wala siyang kaalam-alam na sinasali siya sa mga ganyang pamahiin na yan. Basta hindi ko yan tatanggapin. Sa'yo na lang yan o kaya ibigay mo kahit kanino. Sila na lang paiyakin mo, wag ako. Babe, I'm sorry, okay? Itatago ko na lang to. Sayang eh. Naghanap pa naman ako ng maganda at mamahaling panyo kasi hala ko magugustuhan mo. Hindi naman pala. Sorry din, babe, kung napagtaasan kita ng boses kanina. Sige, ganito na lang. Tatanggapin ko na lang yan kasi ikaw yung nagbigay. Baka kasi... Ay, hayaan mo na nga lang umiyak ako. Babe, makinig ka sa akin, okay? Kahit 1,000 pang panyo ang ibigay ko sa'yo, makasigurado ka sa akin na hindi ko magagawang payakin ka. Kung iiyak ka man, dahil yun sa saya. Saya kasi palagi mong maaalala kung gaano kita kamahal at kung gaano ako takot na mawala ka sa buhay ko. China Pops sa Tony. Thankful na rin ako dahil mabait at maunawain na boyfriend si Carl sa akin. Kahit minsan, napapansin kong medyo naiinis na siya sa mga sinasabi ko, hinahayaan na lang niya ako. Lahat na lang kasi ng gagawin ko, palagi kong kinokonek sa mga pamahiin na alam ko. Kunwari, nang hindi dapat pagwawalis tuwing gabi dahil lalabas ang swerte sa bahay. Kapag nag-umpisang mga ang kanang palad ko, tuwang-tuwa na ako dahil for sure, may perang darating sa akin. Actually, marami pang iba pero hindi ko na lang babanggitin. At lahat ng yon ay pinagtiyagaan ni Carl dahil palagi niyang sinasabi sa akin na mahal daw niya ako. Ano pa ba ang ginagawa ng batang yun at ang tagal magbihis? Okay lang pula. Sanay po ako dyan kay Lucy. Parang pagong po kung kumilos eh. Ay nako, sinabi mo pa. I'm here! Ikaw talaga, Lucy. Palagi mo nalang pinaghihintay tong si Carl. Hindi ka na nahiya. Kanina pang nakaupo yan dito. Okay lang po yan, Lola. O kayong dalawa, ha? Mag-iingat kayo sa daan, ha? Alam nyo na ang panahon ngayon. Maraming umaaligid na masasamang loob dyan, kaya magdoble ingat. Baka mamaya, madali kayo. Opo, Lola. Salamat po ha. Iuwi ko po si Lucy bago mag-alas 10 ng gabi. Naku, iho. Kahit hindi mo na iuwi yan dito sa bahay, okay lang sa akin. Matutuwa pa nga ako kung sa simbahan mo siya idederecho. Atat na ako magkaapo ulit eh. Lola! Ano po ba yung pinagsasabi ninyo? Abay, bakit? Anong masama naman sa sinabi ko? Doon din naman ang bagsak niyong dalawa, di ba? Hindi ko naman kasi maiintindihan kung bakit hindi pa kayo magpakasal. Okay naman na ang buhay ninyong dalawa. Lola, yun nga po yung sinasabi ko kay Lucy, kaso siya naman po itong may ayaw. Sus, nagpapakipot lang yan, Carl. Apo, kung ako ang inaalala mo, ay huwag mo na akong isipin. Mas malakas pa ang katawan ko sa kalabaw. Kayang-kaya ko pang mag-alaga. Sige na po, Lola. Bye-bye! Let's go. Saan nga ulit tayo magdi-dinner? Basta, magugustuhan mo doon. Sigurado ako. Nung isang araw pa ako nagpa-reserve sa kanila eh. Maganda kasi yung review ng restaurant na yun eh.
Wow naman. Parang na-excite naman ako sa kakainan natin. Halika na nga. Oo nga pala, babe. May birthday party si Mama sa susunod na linggo. Pinapasabi niya na huwag ka raw mawawala. Oo naman. Kailan pa ako nawala sa birthday party ni tita? Eh di, kailangan ko na palang bumili ng regalo. Oh, sige, sasamahan kita Stop! Bakit? Teka, ano nangyari? May nasagasaan ba ako, ha? Ang sakit ng leeg ko eh. Ano ba kasi nakita mo at bigla mong pinatigil yung sasakyan? May nakita kasi akong tumawid na itim na pusa kaya pinatigil ko kaagad yung sasakyan. Nasagasaan ko ba? Hindi. Dumaan lang muna siya tapos saka ka dumaan. O hindi ko naman pala nasagasaan eh. Ba't bigla kang sumigaw ng stop? Kasi bawal na tayong umalis ngayon. Ha? Ano na namang meron, ha? Number 1 yan sa pamahiin ng matatanda. Bawal umalis kapag may dumaan na itim na pusa. Mamalasin tayo o kaya baka maaksidente tayong dalawa. Ay, Diyos ko po naman, Lucy. Ito na naman ba tayo, ha? Pamahiin na naman. Babe, maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Nangyari nga to kay Papa eh. Umalis siya kahit may dumaan na pusa, kaya ayun, nasagasaan siya ng sasakyan kaya nabaldado yung kaliwang binti niya. Uy, hindi kasalanan ng pusa yun. Dinamay mo pa yung walang kaalam-alam na hayop. Kaya nasagasaan yung papa mo dahil lasing yung driver, yun ang dahilan. Oo nga, yun nga yung pinakadahilan. Pero yung pamahiin, nagsisilbi silang warning sa atin, okay? Wala namang masama kung susundin natin, di ba? Kaya hindi na tayo aalis ngayon. Ano? Teka, paano yung reservation natin sa restaurant, ha? Ang hirap-hirap makakuha ng upuan doon, tapos hindi tayo tutuloy dahil sa tumawid na itim na pusa, ha? Ano ba? Mahal ko pa yung buhay ko, no? Yung reservation na yan, pwedeng ulitin next time. Pero yung buhay natin, isa lang to. Kaya, iuwi mo na ako ngayon sa bahay. Ayoko pang mamatay, no? Babe, hindi totoo ang pamahiin, okay? O sige, granted na nangyari yun sa papa mo, pero once lang naman nangyari yun eh. Alam mo, dahil simula sa araw na yun, nalaman ko na totoo talaga yung mga pamahiin. Kaya all my life, sumusunod lang ako. Kaya, ibalik mo na ako ngayon sa bahay. Ipagluluto na lang kita. Tumuloy na tayo kasi... Ibalik mo na ako sa bahay ngayon na. Kung ayaw mo maniwala sa akin, edi hindi kita pipilitin. Kung gusto mong tumuloy, di mag-isa ka na lang. Dahil kahit itali mo pa ako dun sa upuan na yon, hindi ako papayag na aalis ako ngayong araw na to. Fine! Ito, iuwi na kita. Alam mo, yan ang hirap sa'yo, Lucy. Sa mga pamahiin umiikot yung mundo mo. Hindi ba pwede mag-enjoy ka muna, ha? Hindi yung lahat nakasunod sa pamahiin mo, wala namang basehan. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Ito yung kinagawian ko. Ito yung naging takbo ng buhay ko. Kung hindi mo kayang tanggapin, bahala ka. Basta ako, ito yung paniniwala ko. Tapos ang usapan. At haya na nga, China Pops at Tony, first major away namin ni Carl. At ang dahilan, ang itim na pusa. Actually, doon ko lang siya unang nakitang nainis dahil sa mga sinasabi ko. Dati naman kasi sumusunod na lang siya sa akin, pero at that time, napuno na siguro siya. Pero kung iniisip nyo na magbabago ako, diyan kayo nagkakamali. Dahil para sa akin, tama lang ang sumunod ako sa mga pamahiin. #DearMOR Pamahiin.